Hindi po porket Pasko at mag-New Year ay mawawala na ang problema mo. Ang kampana'y tuluyang nang gigising upang tayo lahat ay manalangin ang bendisyon kapag nakanta na. I'm intrigued. At this day and age, are Filipinos spending all their 13th month pay or Christmas bonus? Ikaw, ano ang stand mo? Inuubos mo ba or hindi? Nag-a-agree siya. Well, bakit mo nga ba inuubos yon? Una, bago natin puntahan yung aking pinaka-importanting message for today, I'd like to share with you na sa tingin ko, mas malaki na yung earning capacity nating mga Filipinos, lalo ngayon. Tsaka ang dami ng options for us to really earn. Kung madiskarte ka, alam mo na posibleng mas marami ka ding earning. Hindi lang isang source of income ang meron ka. Agree or disagree? Okay, very good ka naman na kausap ha. So ngayon, ang gusto kong i-share with everybody is that yung paparating na pera natin, kailangan nating i-assess yung sarili natin. Kasi in most cases, kapag 13-month pay or Christmas bonus season, yung mga paparating na pera either spent na, ibig sabihin na inyong nakabili na kayo ng something and you will just pay for it after, probably via credit card o kaya may promises. Yung iba naman, may mga plans na merong listahan kung sila ay may pagbibigyan na ba ng mga regalo, o kaya may mga plans na, okay, I will have a vacation here and there using that money. And now, at the same time, yung iba naman, yung third person could be, iniisip niya na, uy, mag-spend ako ng konti dito, tapos I will keep some as well. So, win-win yung situation. So, iisipin nyo kung ikaw ba A, B, or C na type ng tao. But again, in most cases, I've realized na dalawa talaga yung majority ng mga Filipino that I know. O at least people that I know. Now, the question is, yung pattern mo na ngayon na kung ikaw yung A or B, na mauubos din yung pera mo na yan, does that make you happy? Ikaw, wala eh. Di ba? So, possibly no, di ba? Tsaka, who would really want that? Na ang tagal-tagal mong lagi kang walang pera, ngayon may chance ka na magkaroon ng extra, pero yung extra mo na yon parang nagiging burden in a way na ang dami mong kailangan regaluhan, nape-pressure ka. In fact, some people will even pressure you as if parang may pinatago sa'yo, no? Para mabigyan mo siya ng regalo or mabigyan mo siya ng kung ano. May mga ganun ka bang kakilala? Well, that's the sad reality. Ang dami kasi dito sa culture natin, parang yung Pasko, spirit of love laging nandyan, di ba? But at some point, may naalala nga ako, may na-encounter ako. Ang point niya, isa sa mga sins, yung Christmas season. Yung sin of yung pagiging greedy. Parang everybody wants to receive gifts. Everybody wants this and wants that. And so, you want more in your life. The problem is, syempre you have limited lang din naman yung money that you will be getting or you're expecting. And so, eventually, after nyong ma-spend yung pinaghirapan nyo and you waited for so long, mauubos din siya. That's something that I'd like for you to break. Okay? What I'm telling is, you have to break your pattern in terms of managing your finances. Because ultimately, if your spending habit is like this, as of this time, this year, definitely the succeeding years, it's just the same or it could be worse. Kasi possible talaga na spent na yung money bago pa siya dumating. I'm encouraging everybody na ngayong Pasko, ngayong magbabagong taon, sana alagaan natin yung mga pera natin. You could either be in Team Bula. Gusto mo ba yon? Team Bula? Yes. Or you could also be in Team Doble. Do you want that? And that's what I'm asking everyone. Make sure naman na, of course, you have to spend. Kasi definitely, some are really expecting it feels so good to give. In the end, it's that emotion of giving and the love of what you're giving and putting out there, di ba? Pero magtabi ka pa rin ng portion na yon. So kung magtatabi ka, let's say 5,000 out of 20,000, make sure you double that money. If you can also make it 40,000 next year, why not, di ba?
But the point is, you have to start somewhere right now. Nang sa ganon ay hindi naman parang resentful ka after nitong season na to. And then you still have the same problem. Hindi po porket Pasko at mag-New Year ay mawawala na ang problema mo. Agree ka ba doon? Yes! Kasi nga, in reality, talaga namang ang mga problema ay haharapin mo din naman. Huwag tayong parang nag-freeze yung mundo natin and then we will just be spending left and right and then pagdating dun sa problema, it's the same issues that you'd have to deal with. So, masakit sa ulo yon. Kaya ang nire-request ko sa inyo, magpakatotoo lang tayo, alamin nyo yung tunay na sitwasyon ng mga finances ninyo, manage natin yon, okay? Be real. Kaya magpakatotoo, be authentic as well to admit yung existing issues and at the same time, mag-transform naman din tayo. Alright? So when you transform, make sure that you manage your finances really well. Here in Transform, Breelers, you know that we are just campaigning for you to have a better life and it's really possible. Oh, happy holidays na for now!